Maligayang Pasko sa inyong lahat. Palakpakan ng Panginoon at ngitian ng mga katabi. Isang maligayang ideya ang ating pinagdiriwang. Many people debate the dates, the authenticity of events, details, but the important thing is we celebrate the fact that God sent His Son para ibaba ang langit sa atin dahil hindi natin kayang abutin. Luke 2:7. She gave birth to her firstborn, a son. She was wrapped in cloths and placed him in a manger because there was no guest room available for them. A very familiar story. At sa ganitong mga Kapaskuhan, magandang binabalik-balikan yung basics, although we pray that the Lord will reveal new meanings and new applications sa mga dati na nating mga alam. The manger, ang sabsaban, ang kainan ng hayop. Panginoon, salamat dahil ganun na lang ang pag-ibig mo sa amin that you sent your Son to be with us and with Him you gave heaven, a slice of heaven here on earth. At meron kami, Panginoon, na taste of the things to come when we finally meet you face to face. Teach us to add more, deeper, larger, more colorful meanings to Christmas. Lead us, teach us, guide us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Manger. It is defined as a long open box or trough for animals to eat from. Kahit nung mga nakaraang maraming taon, kahit sa Pilipinas ang pakainan ng baboy, yung mga labangan, pakainan ng mga baka, mga kahoy na mga trosong tinanggal yung gitna, naging container para kasya doon yung ipapakain sa mga hayop. At doon inilagay ng Nanay Maria ang kanyang anak na si Jesus, pagkasilang dahil wala naman silang tinuluyan na magandang lugar, wala silang mga gamit. So Jesus was placed in a manger. The important thing to appreciate is that Jesus came from heaven, from God, to earth. It's a long journey, and layo-layo yata, not only in terms of distance, but in terms of essence, yung langit sa lupa. At yun ang nilakbay ng anak ng Diyos na si Jesus. Hindi naman siya sumulpot na mature person agad as an infant at sumilang dahil kay Maria. John 1:9, the true light that shines on everyone was coming into the world. In verse 14, the Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down from us. Yung simpleng-simpleng pagkakapanganak kay Jesus sa isang simpleng lugar, sa isang napakasimpleng oras at panahon, ang laki ng kahulugan. Dahil dinala ni Jesus ang buong kalangitan kasama niya para dalhin sa tao, para makarating sa tao. At dinala ni Jesus sa kanyang pagkakapanganak at pagsasakatawang tao ang lahat-lahat, ang buong katotohanan tungkol sa pag-ibig ng Diyos na hindi naintindihan ng Israel, hindi naintindihan ng mundo, at madalas pa nga misrepresented and twisted. That's why God sent His Son to bring with Him to all people the kindness and the truth of God. Because apparently, the kindness and truth of God had not been correctly and precisely represented by the religious beliefs and belief systems of the time and all the times before that. Kasi kung kontento na ang Ama sa representation sa kanya ng religion, ng Judaism, ng mga major religions known to people at that time, ba't pa niya ipapadala ang kanyang anak to bring with Him all the kindness and truth of God if the religious systems existent at the time were already correctly and adequately representing God and presenting His kindness and truth? In other words, hindi masaya ang Ama sa langit kung paano siya minemisrepresent ng religion. That's why He had to personally send His Son in whom all His deity lived in bodily form. That the Son is the true revelation of the Father. It means that there had been untrue and even false representations of the Father. Kaya nang pinapasalamat natin sa Pasko na sa wakas, itinuwid ng Ama sa langit ang lahat ng dapat ituwid tungkol sa mga iniisip ng tao tungkol sa Kanya.
Walang iniisip ang tao kundi siya'y malupit, hingi ng hingi lagi ng mga offering, nagagalit, lagi nagpaparusa, hindi mo maabot, hindi mo ma-reach. At pinatunayan ng Ama na hindi totoo ang lahat ng yon. O heto na ang patunay, ang lahat-lahat ng ako represented by my Son, my true Son, pupunta sa inyo para maging kasama nyo. And how can God, who is holy, now make war with humanity that was sinful when His very own Son had become human? That's why now there is peace between God and men through His Son, Jesus Christ. Paano mo gegerahin ng isang lahi na ang sarili mong anak ay naging kabilang na ng lahi na yon? Kaya ang pagkakapanganak ni Jesus sealed forever the peace between God and men or humans. Parang yung mga hari nung araw, para magkaroon ng kapayapaan, para matigil ang mga gera nila, ang anak ng isang hari ipapadala doon sa kabilang kaharian, magiging asawa ng anak ng hari doon, magkakaroon sila ngayon ng apo, yung dalawang magkaaway na kings ng magkaibang kingdom may common apo. Paano pa ngayon sila magkegera? E di kailangan lipulin nila ang sarili nilang lahi, sarili nilang mga angkan. At gano'n ang kahulugan that God became man, became human in Jesus. That now there was not going to be any more war between God and humanity because God Himself, the Son of God, had become human. And through this human form of God in Jesus did not only bring God to people, but the same Jesus will bring people to God. That's why He is the way to the Father. Yun ang peace. Kaya ang kanta ng mga anghel na naog sila, peace on earth. There was going to be no more war because there was apparently a war between goodness and sin, between light and dark, between God and humanity, but all of that is done with through the birth of Jesus. Because the incarnation of God through Jesus is irreversible. Kaya ang sabi, this man, Jesus, came up to heaven and now sits at the right hand of the Father, continuously making intercessions for humans. Kaya yung intercession, hindi lang minsang ginawa sa cross, patuloy na ginagawa ni Jesus who sits at the right hand of the Father. And that is the meaning of Christmas. Dapat huwag mawala yun. Kahit maraming nadagdag na pampasaya, minsan pampagulo, pampastress, pero huwag mawala yung basic meaning. Now, Jesus was placed by God, by the Spirit, from heaven into Mary's womb. Ang laking journey nun. From spirit to flesh. From divine to human that remained divine. Luke 1:30-32. Then the angel told Mary, don't be afraid. God is pleased with you. And you will have a son. His name will be Jesus. He will be great and will be called the Son of God Most High. So ipinapaalala kay Mary, don't be confused ha, dadaan lang sa'yo, but He will be the Son of God Most High. Ang tunay niyang magulang ay ang Ama sa langit. You will be an instrument, and because of that you will be blessed, and all generations will call you blessed forever and ever. But this child that will be born is Son of God Most High. So Mary gave birth to Jesus into the world. Kasi alam naman biglang na lang, toink, sumulpot si Jesus from heaven, biglang nandyan na lang, malaki na. Kailangan dumaan sa natural process. Mary became an instrument. John 1:14, the Word became a human being and lived here with us. First in the womb of Mary, then into the manger. Because Mary placed Jesus in the manger immediately after having been born. Luke 2:7, she wrapped him in cloths and placed him in a manger. Kaugalian nila noon na pag may isinisilang binabalot ng lampin, binabalot ng tela, para yung bata huwag maggagalaw. For whatever it is, for the development of the bones or the muscles, or kung ano man, binabalot nila parang lumpia yung bata. Tapos inilalagay sa safe lugar. And in that case, in this particular case, Mary placed Jesus in a manger. Now let's be poetic. And let's go beyond the cartoon level of the story, but go into its essence. Because that manger is you.
That manger is me, is all of us. God brings Jesus into the world and into you. Kaya kung tutuusin, ibilang natin yung sarili na sabsaban. Tayo yung manger na pinaglagyan kay Jesus. John 1:12-14, yet some people accepted him like the manger accepted Jesus and put their faith in him. So he gave them the right to be the children of God. Sino ang mga anak ng Diyos? Sino mang tatanggap kay Jesus. Ngayon, yung pagtanggap na yan kay Jesus, sobrang naging formula in evangelical circles. A, accept. B, believe. C, confess. Voila, save ka na. Sobrang na-simplify yan ng Western theology. Anong kahulugan talaga ng pagtanggap? It is not just a one-time event, but a process. Yes, you come to a point in your life when you realize that Jesus is really the Son of God, that Jesus is heaven on earth, that Jesus is our way to heaven and to the Father, and you believe in that, and because of that, you mentally, you intellectually, intelligently believe, subscribe to it, and you accept Jesus into your mind, into your heart. But that's not all. That's just the beginning. After accepting Jesus into our hearts, into our minds, we go into a lifelong journey of learning from Him, of imitating Him, of being like Him. Kaya dangerous din yung sobrang sinasabi nila na once saved, always saved. Nang ibig sabihin lang nila minsan kong tinanggap, abracadabra, sis, bumba, tuk, saved na ako. Tapos wala na akong pakialam sa buhay ko, wala na akong pag-aaralan, wala na akong gagawin, saved na ako. Sobra namang simplification yun. It is the beginning of your journey with Jesus, but it's not the end. And it's not everything. Mahalagang maintindihan natin na para tayong manger, pinaglagakan. At yung inilagak, infant. Dapat lumaki yun, mabuo, mag-mature, so that we can come to a point in our spirituality when we say, when I was a child, when I was a spiritual child, I thought like a child, I spoke like a child, I reasoned like a child. But now that I am mature, I speak like a mature person. Like Paul said. Kaya hindi sapat yung tinanggap mo sa Jesus, end na. Kailangan mag-mature ka. You grow from glory to glory. You outgrow a certain childishness to grow into a certain level of maturity, and that process never ends. That's why the Bible says we grow from one degree of glory to another, from one degree of Jesusness to the next level, to the next level. And nobody becomes full in this side of eternity. But the important thing is to keep growing. And when we die, like a colonel who dies, who becomes a general, there is automatic promotion. Pag namatay ka, you attain perfection as a gift from God. But that cannot be attained physically, practically, this side of eternity. Kaya dapat nag-grow. Verse 14, the Word became a human being and lived here with us. We saw His true glory, the glory of the only Son of the Father. From Him, all the kindness and all the truth of God have come down to us. Ganun ang nangyari nung isinilang si Jesus. So let Jesus be in you like you're a manger. Let Jesus live in you. Let the kindness and truth of the Father come to you through Jesus and spread through you because now you have Jesus. Kaya magandang isipin that the manger is your heart. Inilalagay si Jesus, inilalagak, kailangan mong tanggapin. Romans 5:5, all this happens because God has given us the Holy Spirit who fills our hearts with His love. So love, God is love, Jesus is love. And when Jesus is received by the manger, when you receive Jesus into your heart, you are filled with love. Kaya doon mo malalaman, totoo nga bang tinanggap ko si Jesus? Filled ka ba ng love? O ng anger, ng hatred? You will know a tree by its fruit. So paano mo nalalaman na saved ka na? Paano mo nalalaman na naki Jesus ka na nga talaga? Day by day, you grow more and more loving, more accepting, more forgiving, more tolerant of people, more open. Yung iba habang lalong nagiging relihiyoso, mas nagiging close, mas nagiging rejecting, mas nagiging judgmental, mas nagiging mapambato, mapanghusga, hindi si Jesus.
ang pumasok doon at sumakay doon sa manger na yon. Dapat pag-isipan niyang ganyan mga bagay. Hindi ulit ka lang ng ulit taon-taon ang celebrate ng Pasko, pero hindi umaasenso yung Jesusness. We should become more and more like Jesus. Romans 10:10, for it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Of course, heart here is used metaphorically, standing for mind. It is with your mind that you really believe. Kasi the heart naman does not think. Symbol lang siya, poetic symbol, na ang center of your personhood, ginagawa ng mga makata your heart. But it's really your brain. Doon ka naniniwala, doon ka hindi naniniwala, doon ka lumalakas ang loob, doon ka pinanghihinaan ng loob. It's your brain. It is the center of our being. So it is really the mind. The manger is your mind. So huwag nating layuan. Pag nakikita nating inilagay ni Mary si Jesus sa manger, isipin mo, heart ko yon, mind ko yon, at nilalagay sa akin si Jesus. Romans 8:5, those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Pag talagang pinaghaharian tayo ng Espiritu, hindi na tayo kailangan piliting maging kamukha ni Jesus. Yun na talaga ang natural na gusto natin kasi na-set na ng Spirit yung ating mga hilig. Ang hilig na natin, Jesusness. Ang hilig na natin to be more with Jesus, to be like Him, and to serve Him, and to fellowship with Him. Likas na yun kung talagang manger ka na parang mind na tinanggap si Jesus. Hindi ka na laging nag-i-struggle to be like Jesus. No, now you enjoy being like Jesus. Pag struggle pa, immature level pa yon. Kasi dapat na-enjoy mo ang Jesusness, ang pagiging katulad ni Jesus na maibigin, mapagtanggap, mapagbigay ng biyaya sa kapwa, mapagpatawad. Ine-enjoy mo, hindi hirap na hirap ka, pinipilit mo lang para huwag magalit ang Diyos. We should grow into that level of maturity when we actually enjoy being Jesus-like. Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Huwag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Ibahin nyo ng utak nyo. Huwag nyo igaya sa 95% ng utak sa paligid. Kasi ang utak ang ibinibigay natin sa Diyos. Sa utak natin siya pinatitira. Sa utak tayo nagbabago. At pag nagbago ang ating pag-iisip, susunod ang ating katawan, ang ating mga habits, ang ating lifestyle, ang ating character, but it all begins with thought. So the real battleground is the mind, the realm of thought. Doon tayo nagtuturo ng disiplina sa ating sarili at doon tayo lubos na nag-aaral kung paano ba umandar ang isip ni Jesus at yung andar na yun ang susundan natin. This is what Jesus and this is what Christmas is all about, change of mind. Pero kung taon-taon, pareho lang ng takbong utak natin, kahit ang dami na nating i-celebrate na Pasko, walang talab. The manger is your personhood. It is your personality. Dati ang laman, pagkain ng hayop, considered sa poetry na mababang uri ang laman. Pero ang inilaman na si Jesus, the highest content. So dapat yung ating personhood, yung ating personality, ang nakatira si Jesus. 2 Corinthians 13:5. Test yourselves and find out if you really are true to your faith. If you pass the test, you will discover that Christ is living in you. But if Christ isn't living in you, you have failed. So yun ang test. Hindi paramihan ng verses, hindi palakihan ng donation, hindi paramihan ng ministry. Although mahalaga lahat yun to make the church very effective. But the true test is personal. It is not corporate. If Christ is living in you, you will discover it. You will know it. Because your fruits will be like the fruits of Jesus. If you don't have the fruits of Jesus, then you have failed. Hindi nakatira sa iyo. Kaya mahalaga rin, suriin natin. Hindi lang tayo maging busy sa mga celebrations, although hindi naman masamang makisaya.
Pero dapat meron kang oras ng paglilimi-limi, pagninilay-nilay, pag-iisip-isip. Kung ang Pasko mo ba ay empty o totoo. At ang tunay na Pasko, Christ lives in you. 2 Corinthians 4:6. The scriptures say, God commanded light to shine in the dark. Now, God is shining in our hearts to let you know that His glory is seen in Jesus Christ. So that is our goal. Marami tayong Christmas lights, yes. Maraming parol, maraming electronic lights. Pero is the light of God shining in your heart? Not the electronic light on the wall, not the electrical light on the tree, but the light of the Spirit shining in your hearts and shining through you. And you become the light of the world like Jesus is the light of the world. That where you go, it's as good as Jesus is there. Pag may magkaaway na pagbabati dahil ikaw ay namamagitan. Pag may gutom, may nakakain, may nabubusog, kasi nagbibigay ka ng pagkain. Pag kami nahihirapan, nagbibigay ka ng ginhawa. Kaya sabi ni Jesus, blessed kayo kasi nakakakulong ako, dinalaw niyo ako, may sakit ako, inalagaan niyo ako, gutom ako, pinakain niyo ako, hubad ako, dinamitan niyo ako. Malaki ang gantimpala ninyo. Sabi ng mga tao, kailan naman po namin nakita yan na nangyari sa inyo? Hindi naman namin nakita yan. At sabi ni Jesus, aba, pag ginawa niyo yan sa mga dukha, mga kawawa, mga api, mga gutom, mga hubad, ginawa niyo sa akin yun. Yun ang bilang nun. Yun ang point nun. You did it to me. So pag ginagawa natin yun, yun ang ibig sabihin na may Pasko ka na nga. Kasi the light of God shines not only inside your heart, but through you, so that it serves as a light for people around. That they get to see God, the invisible God, through you and your visible deeds. That they feel the love of Jesus through you. You become an instrument of God's blessing. Yun ang ibig sabihin that Christ lives in your manger. So invite, welcome, and let Jesus come into you. If you haven't yet. And if you have, continue the relationship. Essentially and progressively. Revelations 3:20. Listen, I am standing and knocking at your door. Sabi ni Jesus, if you hear my voice and open the door, I will come in and we will eat together. Kumakatok ako sa iyong pintuan, pag pinagbuksan mo ako, papasok ako at tayo'y kakain magkasama. 2 steps, hindi lang yung pasok na I accepted Jesus, so save na ako, pinapasok ko na. Pero may kasunod, I will sit down with you and have a very prolonged, enjoyable meal with you. Sa Middle Eastern culture, the highest form of fellowship is eating together. Kaya yung sinasabi nating, the Lord is my shepherd, ang kasunod nun, you lay a table before me in the presence of my enemies. Ibig sabihin, naghahain ka, kakain tayo, at walang magagawa ang mga kaaway ko. Because in old Middle Eastern culture, when somebody opens his tent or his house for you and sets a table before you and eats with you, it is a signal to all the community surrounding that house that nobody can touch you, that the owner of the house, your host, will give his life to protect you from all your enemies. That's why you don't only come in and eat, you enjoy the protection of the house. Kaya sabi ni Jesus, if you will only open the door, I will come in and eat with you. I will protect you from all your enemies, including yourself. I will give my life to protect you. And that's what Jesus did. He gave His life to give us our life. He paid for our sins. He became our champion. His victory became our victory, because if we would fight the battles on our own, we would all lose anyway. So Jesus fought it for us, and with His victory, we have all become victorious. Sabi niya, I will eat with you. Nobody can touch you. Dadaan muna sila sa ibabaw ng aking malamig na bangkay. At ibinigay ni Jesus yung bangkay na yon, pero hindi siya nanatiling bangkay. He rose from the dead, proving that His ministry of salvation was a grand success. Yun ang Pasko. You cannot appreciate Pasko without connecting it to Holy Week.
Dumating siya, yun ang Pasko. Pero anong ending? Namatay at nabuhay siya para sa atin. Sabi niya, I will come in. But it's not going to be a one-time, 1 minute, 1 second event. I will eat with you all your life. We will be together on the table, fellowshipping. I will be teaching you. I will be an instrument of the Father in heaven to make you like me, because I am the Son of God, so that you too will become a child of God. And actually, you have become a child of God the moment you accepted me. But legal status lang yon. Sa totoong buhay, ang layo-layo pa ng itsura mo. So pagtrabahuhan natin yan, let us work together. That's why Christmas is not only a certain day of the year. It is every day of the year that you make Jesus come into you and join you and change you from glory to glory. Same with me. All of us. John 1:12. Yet some people accepted him and put their faith in him, so he gave them the right to be the children of God. So to be a child of God, it's not joining a certain religion. It's not wearing a certain costume. When you accept Jesus and you know what you're doing and you're accepting him in spirit, in truth, and in practical deed, you are a child of God. And of course, children have to move to adulthood. That's why it is important to keep dining with Jesus, fellowshipping with Jesus, and be filled with Jesusness. So let Jesus live and grow in you. Yung bang habang dumadaan ang araw, mas Jesus ka na kaysa mas ikaw dati. Yung parang, ano nangyayari sa kanya? Nagiging katulad siya ni Jesus. Dapat ganun. Galatians 2:20, it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. I dedicate to the Son of God. I live the style that the Son of God would want me to have. I am a little Christ. That's why I am a Christian. I am a Jesus believer. It is important. So make your heart the kingdom of God. Make your heart an extension of the kingdom of God. Kaya si Jesus, tinatanong siya, nasaan ang kingdom? Nasaan ang kingdom? Kailan darating ang kingdom? Sabi ni Jesus, the kingdom is in you. Nasa inyong puso. Nasa inyong lifestyle. Kaya pagka mga tao nagtanong sa'yo, nasaan ba ang kingdom of God? It's in my heart. Don't you feel? I am the kingdom of God. Now, if you open your heart, Jesus comes in and eats with you. You become another extension of the kingdom of God. Person to person, door to door, house to house, the kingdom of God will spread and increase as one by one hearts open up to Jesus and accept him as their Savior, as their Lord, and begin a lifestyle of tutelage by Jesus, of being taught, of being trained. Yun ang pagpapalaki ng kingdom of God, hindi pagpapalaki ng relihiyon, hindi pagpapalaki ng attendance ng mga churches, hindi pagpapalaki ng mga building. Ang kingdom of God is not a building. The church is not a building. The church is the fellowship of true believers. So you want the kingdom of God to increase? Talk about Jesus, model Jesus, focus on Jesus, and let people become more and more like Jesus. Then the kingdom comes. Huwag tayong antay ng grand coming of the kingdom na may mga trompeta, mga kidlat, mga puputok na bulkan. With every heart that opens to Jesus, the kingdom of God comes. First to that person, and then the kingdom of God on earth extends for every one of us who are people of the kingdom, who are children of God. Luke 8:15, those seeds that fell on good ground are the people who listen to the message and keep it in good and honest hearts. They last and produce a harvest. What is a successful evangelism? What is a successful soul winning? Not only when the person accepts and prays, but now when the person keeps that good teaching in her heart, in his heart, and continues to grow until spiritual fruits become visible, become tangible. That you know that they are now bearing the fruit of the Spirit, which is really love for others, which is really good deeds, goodness, kindness. Then you know that the evangelistic work had gone full circle. That the seed planted is now
has now become a flower, has become a fruit, and now bearing seeds that will be planted again, and the cycle goes on again, and more people accept Jesus as their Savior and Lord. So meron tayong pananagutan. First, to model Jesus-ness, to make it more appealing and less threatening for people to come to Jesus because they're at ease with you, because you are nice, because you are kind, and because you are not judgmental and rejecting and snooty and self-righteous. We must correctly represent Jesus so that the kingdom will increase. Parang nung first century Christianity, the people of God were sharing food, they were sharing resources. So ang sabi sa Bible, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Why? Because it was very attractive for people around to join the Jesus people. Because they were nice folks, they were kind, they were loving, hindi sila yung mga judgmental at mga self-righteous that has become of many people who profess to be Christians. So you accept. You're like a manger accepting Jesus and then share Jesus with others. Ang ganda ng poetry. Kasi yung manger, lalagyan ng pagkain ng hayop. So nang inilagay si Jesus doon, in a romantic and poetical way, isipin na natin na naging pagkain siya ng mga hayop. Naging pagkain natin, that Jesus became our food. He became the spiritual bread from heaven. At tayo man, kung tayo ay manger na tinitirhan ni Jesus, many people will come to us and be fed. Because we're available and we're open and we're allowing them to feast on the Jesusness that is within us. Nagiging receptacles tayo, nagiging dispensers of blessing to people that people come to us and feed on Jesus. Sabi ni Jesus, eat my body, drink my blood. That's for us metaphorical. That is poetic language. Ibig sabihin, have my mind, think like me, be Jesus-like, and therefore, mapapatunayan mong anak ka nga ng Diyos. Kasi ako anak ng Diyos, kamukha kita, di anak ka rin. Then share Jesus with others. Sa kabisihan natin sa Paskong Pasko, baka nun wala na tayong panahon mag-share tungkol kay Jesus. Kailangan meron. When we go to people and bring them gifts, when we visit people, make sure that you talk about Jesus. Not necessarily give them a sermon, but even a word or two that comes from the mouth of Jesus, applied on the right wound, on the right weakness, will become a blessing to people, and you help open their hearts and minds so that they too will become mangers into which we can put Jesus. Make the Spirit of Jesus inhabit many other hearts and minds. Make Jesus-ness reside and rule in many other people's lives. That's what Christmas is about. Huwag tayong malito. Acts 4:18-20. So they called the two disciples back in and told them that they must never, for any reason, teach anything about the name of Jesus. Peter and John answered, do you think God wants us to obey you or to obey Him? We cannot keep quiet about what we have seen and heard. So, under threat, Peter and John said, no, we cannot be made to keep quiet about Jesus. Kahit kami parusahan, kahit kami ikulong, hindi kami titigil na ipangaral si Jesus. Sa buhay nga natin ngayon, wala namang ganong threat. Some of our churches in some countries that are close to the gospel, they're under threat when they spread the word of Jesus. But we in this country, we are not. So dapat ang dami-dami natin na si-sharean, wala namang threat. Dapat nating dibdibin ang pananagutan nating nakakakilala kay Jesus para ipakilala pa siya sa iba. Huwag nating solohin kasi manger tayo, kainan ng iba. Dapat marami kumakain pag lumalapit sila sa atin at pinapakain natin sa kanila the words of Jesus. John 4:28-30. The woman left her water jar and ran back into town. She said to the people, come and see a man who told me everything I have ever done. Could he be the Messiah? Everyone in town went out to see Jesus. Dahil sa napakagandang presentation ng babaeng ito, hindi niyo sinabing, alam mo, pumunta kayo kay Jesus, masosolve lahat ng problem niyo, mababayaran lahat ng utang niyo, gagaling lahat ng inyong sakit. Ganyan ang pangako ng iba eh. Hindi naman nag-aayari, nadi-disappoint yung marami. Sabi lang niya,
could this be the Messiah? A very interesting question. It was very interesting because it came in a question form. Naturally, the people would like to find the answer to that question. So they went to Jesus, and indeed, Jesus was the answer. They found the answer. And they asked Jesus to stay in their village 2 or 3 more days. Kasi nasarapan silang makinig kay Jesus. Kasi may nang-imbita. Kaya pinopromote natin ang mga sambahay. Pumupunta kayo sa church, hindi nyo naman kasama yung mga kamag-anak nyo, mga kapitbahay, kumisan sariling housemate, kasambahay, hindi kasama, kapamilya, hindi kasama. So we bring the church to your home. Buksan nyo ang home nyo, maglagay tayo ng sambahay, a simple Bible study, stressless or less stress, na paraan ng paggagawa ng isang activity, simple. And you will bring the church, you will bring heaven into your house. Dapat kasi nating ilapit sa mga tao, lalo sa mga taong nahihirapang lumapit. Acts 1:8. But the Holy Spirit will come upon you and give you power. Then you will tell everyone about me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and everywhere in the world. Yun ang mandate ni Jesus. Ikwento niyo ako sa mga malapit sa inyo, sa mga malapit-lapit, at sa mga Samaritans na ayaw ninyo, at sa ends of the world na hindi nyo kilala. So all 4 levels of relationships with people, magpupunta tayo doon to share about Jesus. Matthew 28:19, go to the people of all nations and make them my disciples. Because if you didn't do that, they will be the disciples of someone else. Make them my disciples. You will be the instrument in making that happen. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So para madalian tayong matandaan ang lahat-lahat ng ito, be a manger. Yun lang. Tanggapin niyo si Jesus. And then, dahil nasa inyo si Jesus, maraming ibang pupunta sa inyo para kumain. Ang kakainin nila, ang salita ni Jesus, ang katuruan ni Jesus. At ang silbi mo doon, you are a manger. Naging receptacle, naging sisidlan, naging meeting point between God and the people that need God, then maganda ang Pasko. Make people's hearts and minds become new mangers into which other people will come to them and be lovingly cared for. So, cradle ka, pwede mo gawing cradle ang iba, but you begin by telling people about how good Jesus is. That's why it is important to realize the mission of Christmas. Take it upon yourself as your mission to make it really more meaningful because this is what Christmas is all about. Panginoon, salamat po sa inyong mga kabutihan sa amin. Napakarami ng mga celebrations. Nawa hindi lang namin bilangin kung magkano natanggap naming regalo, ilan na ipamigay namin, kundi magbilang kami ng mga espiritu, mga kaluluwa na dadala namin sa inyong paanan. Magbilang kami ng mga taong nagiging manger, nagiging sabsaban, into which you come because we bring you to them and because we bring them to you at maraming ibang makikinabang at kakain doon. But first, we make ourselves your manger, O God. Live in us, grow in us, and fill us with your fruits, with your glory, with your kindness. Pagbulay-bulayan natin mga ito, pag-isip-isipan as we celebrate Christmas.